So, may tanong ako. Ano yung naging learnings ni ano ba to, ng prodigal son, ng alibugang, ano yung na-realize niya doon sa pangyayari sa buhay niya? Si ate? Ano mo? Jessa. Ano yung natutunan ng alibugang anak mo sa sitwasyon? Natutunan niya po na huwag mo pong sayangin yung oras mo sa mga bagay na hindi naman magandang nakakadulot sa Yes, so huwag kang mag-invest doon sa mga bagay na hindi naman siya for a lifetime, di ba? So, sa buhay natin, marami tayong nagawang pagkakamali. So, lahat tayo dito nagkakamali. Tama po ba? Maaring kagaya tayo ni Vernon na, kumbaga, na-indulge tayo doon sa sin. It is because dahil yun yung siniset ng mundo. Di ba? Sabi niya, pagka hindi siya nag-drugs, hindi siya in sa grupo niya. So, just like yung alibughang anak din, so feeling niya naman, dahil mayaman yung ama niya at sa yaman niya, kaya niya nang mabuhay mag-isa. There will always come a time na marirealize natin na mali tayo. And yun yung kagandahan ng pagkatuto sa ating pagkakamali, di ba? Ang buhay natin, hindi siya natatapos sa pagkakamali. Kung mapapansin natin yung dalawang character natin today, hindi natapos yung buhay nila doon sa pagkakamali. And hindi nila tinuldukan yung sarili nila doon sa mga pagkakamaling nagawa nila. So, laging may second chance si Lord. Kahit ano man yung ginawa nating pagkakamali, lagi siyang handang magbigay ng pagkakataon para sa ating pagbabalik. And then, yun yung good thing kay Lord. Lagi siyang naghihintay sa ating pagbabalik. And kapag tayo bumalik, we will never feel any judgment, di ba? Kasi kinakalimutan niya lahat ng pagkakamali natin. And then sinasabi niya sa atin lagi, anak, it's time for you to move forward. Di ba? So, sa buhay, napakagandang desisyon na yan. Yung ginawa niyo ngayon, umattend kayo ng live class. Actually, this is one of the best decision ng buhay niyo. Bakit? Yan. Siyempre, dito tayo matututo kung paano mamuhay ng ayon sa sinasabi sa atin ng Panginoon. As you go along your life class journey, merong 4 na opportunity na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Yun yung gusto niyang iparana sa inyo this time. And you are so blessed kasi nandito kayo ngayon. Blessed din kami that you took that step of faith para mas makilala pa ang Panginoon. So, walang sukuan na hanggang katapusan, walang lagasan. Amen? Hanggang dulo. Okay, so ano yung mga 4 na opportunity na yon? So, una, sige, doon muna tayo na sa Bible verse. Up mo. Sige, sabay-sabay nating basahin. Kawikaan. Yes, so sometimes lagi tayong gano'n, di ba? Human nature natin na laging, I'll do it my way. Kasi pag masaya, pag in ka, pag feeling mo appreciated ka, tingin mo yun yung tama. Pero sa dulo, hindi pala yun ang tama. Ang ano pala noon, ang end game pala noon ay kapahamakan at kamatayan. Sige. So, una, ano yung 4 na opportunity? Una, an opportunity to meet God. Pagkakataon na makilala natin ang Panginoon. Lahat naman kayo kilala niyo ang Panginoon, di ba? Kaya nga kayo nandito sa live class kasi syempre tinanggap niyo ang Panginoon bilang Lord and Savior. So sa ating live class, hindi mo lang siya makikilala. May encounter mo pa siya. Paano mamalo? Sure ka ba doon? Siyempre, sa inyong araw-araw na gagawing devotion mula ngayon hanggang sa matapos tayo sa mga trainings. It is the best time for you to encounter our Lord. Ako sa personal experience ko, sa pamamagitan ng live class, na-encounter ko muli ang Lord. So dito ko naramdaman na tinanggap ulit ako ng Lord. Kasi ilang taon din kaming namasyal, nagliwaliw, di ba? So yun. And
Nung nag-encounter ako na nag-life class ulit ako, it was the best experience of my life. So, ako, I am a living testament na yung second chance ng Lord ay talagang nandyan. Diba? And kung bakit ako nandito ngayon, it is because doon sa mga opportunity na binigay sa akin ng Lord. So, huwag natin papalagpasin yung opportunity na makilala natin ang Lord every day. Kahit kilala natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas, mas kilalanin natin siya bilang kaibigan, bilang provider, bilang counselor, bilang healer. So, from this day on, mas makikilala natin ang Lord sa iba't ibang kapamaraanan. Diba? So, gaya ng alibughang anak, na-realize niya yung kanyang pagkakamali and nag-decide siyang bumalik. Diba? Na-meet niya uli ang kanyang ama. Diba? Gaya ng ama doon sa ating kwento ang ating Panginoon. Kahit anong pagkakamali, open arms niya pa rin tayong tatanggapin, hihintayin. Diba sabi nga nung alibughang anak, tanggapin niyo na lang po ako bilang isa sa inyong mga alipin. Pero ginawa ba yun ng ama niya? No. Diba? Tinuring pa rin siya ang kanyang anak. Kaya gusto ko na ma-appreciate niyo yung opportunity na to. Let us not miss the opportunity to meet our God every day, every hour, every minute of the day. Diba? So, yon. Ano yung una? Opportunity to meet God. Pangalawang opportunity ay wala ng signal. Press F1. Wala po signal yung TV namin, Kuya Jasim. Sige. So, number 2 na lang. I suggest next week bring your own notebook ha, tsaka ballpen. Sige. Pangalawa, opportunity to be restored. Di ba nakita niyo yung picture kanina sa games natin? Yung lumang car na ibalik siya sa dati niyang state, sa dati niyang itsura. Yung lumang bahay na ayos. So, yun yung restoration. Pagkakataon na mapanumbalik. Saan aspect tayo mapapanumbalik? Spiritually. Kung dati lumayo ka sa Lord, this is the time that we can be restored spiritually, emotionally. Kung noong nakakaraan nating mga buhay, pagkakataon ay feeling mo broken ka, it is now the best time for us to be restored. Okay? So, saan pa? Restoration from relationship. Restoration sa relationship sa kaibigan, most especially sa ating pamilya. So, gaya ni Vernon at ng alibughang anak, namuhay tayo na makasalanan. Namuhay tayo ayon sa sarili nating kagustuhan. Wala. Sige. So, namuhay tayo kung ano yung tingin natin masaya. Diba? Kung ano yung tingin natin na masarap sa pakiramdam. And sometimes, yung masarap na pakiramdam na yun, misleading yun eh. Diba? Kala mo ang ganda, ang sarap-sarap, kasi feeling mo tanggap ka nila. Pero, yung pakiramdam na yun, hindi yun naaayon sa kalooban ng Panginoon. Diba ang sarap sa pakiramdam magmura? Sarap sa pakiramdam pag sinasabi mo yun ang malutong na malutong. Diba? Ang sarap sa pakiramdam na nanlalait ka ng kapwa mo, diba? Kasi pag nanlalait ka ng kapwa mo, nakakataas din ang moral mo. Kasi feeling mo mas mataas ka sa kanya. Pero yun ba yung gusto ng Lord? No. So this time, don't miss the opportunity na tanggapin yung restoration sa Lord. Lord, dati itong bibig ko na to, ano ba eh? Cursing. Diba? Lord, I want my mouth to be restored into a blessing mouth. Diba? Into a prayerful mouth. Lord, itong kamay na to dati, mapanakit to eh. Lord, I want my hands to be restored para yung kamay na to, every time God touches a person, can bring comfort, can bring healing. Diba? So yun. Dahil sa mga ginawa natin na yun, naglayo yun sa atin sa Panginoon. Diba? Sino dito pag may kasalanan, mas lumalapit pa sa ikaw na, ikaw, ito, Cairo. Pag may kasalanan ka ba, Cairo, kay Mami, lumalapit ka ba kay Mami ng lagi-lagi? Yung parang wala lang. Ikaw, Karis. Nakakalapit ka ba? Kaya kay Dad, pag may kasalanan ka?
Hindi, di ba? Kasi nga, nagigilty tayo, di ba? Alam natin sa sarili natin. And yun yung nangyayari sa atin. Every time na nakaka-experience tayo ng kasalanan, every time na nakaka-experience tayo ng hindi, sa tingin natin hindi siya okay kay Lord, yun yung nagiging way, yun yung nagiging wall na hindi tayo lalapit sa Kanya. Pero hindi yun dapat ganun. Di ba? Kasi minsan, ayoko lumapit kay Lord kasi puro na lang ako hingi eh. Diba? Ayokong lumapit kay Lord kasi parang ang alam ko na lang sabihin sa Lord, Lord, gusto ko ng ganito, gusto ko ng ganyan. Pero hindi ko tinatanong kung ano yung gusto ng Lord. Diba? So yun yung wall na naghihiwalay sa atin. Pero gusto ng Lord na ma-restore tayo. Mapanumbalik tayo sa dating ating kalagayan. Ano ba yung kalagayan natin sa paningin ng Panginoon? Tayo ay kanyang ano? Kanyang anak. At bilang anak niya, meron tayong karapatang lumapit anytime. Meron tayong karapatang ilabas kung ano yung nararamdaman natin, yung hinaing natin, yung saya natin, yung lungkot natin, yung galit natin. And bilang anak, meron tayong karapatang humingi sa Kanya. Diba? Huwag natin kakalimutan yung situation natin sa Panginoon. Always look at yourself the way God sees you. And pag tinanggap natin si Lord, hindi ka na niya nakikitang makasalanan ka. Hindi ka na niyang nakikitang ganito ka. Hindi niya nakikita yung past mo. Kundi ang importante sa Lord, yung present and yung future mo sa Kanya. Amen? So, gusto niyang mapanimbalik yung relasyon mo sa iyong mga tao sa paligid, sa buhay mo. Dahil yung nakaraan natin na sa tingin mo, wasak ka na, wala ka ng pag-asa, madumi ka na, hanggang dyan ka na lang, lalo na pag dinidikta sa'yo ng mga paligid na wala kang mararating, dyan ka lang. No. Kasi ang Ama natin makapangyarihan. Diba? So, hindi yan totoo. Nais ng Lord na ma-restore yung buhay mo at kaya niyang gawin yun. Naniniwala ba kayo? Ha? Hindi kayo ganyan lang. Next time, hindi kayo estudyante lang dyan. Next time, kayo naman. Diba? Pangalawa, nais niyang mapanumbalik yung mabuting kalagayan mo sa pamilya at sa ibang tao. Now, imagine your family. Anong klaseng relasyon meron ka sa pamilya mo ngayon? Anong klaseng relasyon meron ka sa magulang mo, sa mga kapatid mo, sa kamag-anak mo? Anong klase kang tao sa mga tao sa paligid mo? The Lord will restore the relationships sa buhay mo if you will just allow Him na mag-work sa buhay mo. Amen? And tingnan natin yung cross. Anong line ng mga cross? Yan. Kung papansinin natin yung cross, ay merong dalawang line, di ba? So, isang kahoy lang yan, pero mayroon itong mga ibig sabihin. Ano yung line na meron ng cross? Kuya Drew. Yan, yung cross. Ano yung line na meron siya? Merong ano? Yan, pag ganyan, di ba? Ay, ito. Di ba ito? Anong line yung sinisignify niya? Meron siyang ano? Ha? Sige. Paano to? Patayo. Ito naman, pahiga. May ibig sabihin yan. Alam niyo ba kung anong ibig sabihin yan? So, yung vertical o yung patayo, sinisimbolize ng cross na yan ang relationship mo sa Panginoon. Ikaw at ang Diyos. Kayo muna ni Lord. Diba? Ano ang relasyon mo ngayon towards sa Panginoon? Kumusta ang prayer life mo? Kumusta ang devotion life mo? And alam nyo ba, nakatulong talaga sa amin yung life class kasi everyday kang magpe-pray, everyday kang magde-devotion, everyday may encounter mo si Lord. So wag mong palalagpasin yung opportunity ngayon. Kahit tinatamad ka na, marami kang gawain sa school, sa trabaho, no. Piliin mo na matapos siya. And then, yung line dito, yung horizontal line, yung pahigang line, yan naman yung relationship mo sa kapwa mo. Sa katrabaho mo, sa kapamilya mo, kaibigan mo, kaklase mo, at
sa mga kaaway mo. Kasi di ba sabi ng Lord, hindi lang dapat yung mga kamahal-mahal yung ibigin natin, kundi yung mga kaaway natin. So ang tawag dyan ay reconciliation. Di ba? Yung nandun kanina sa games din natin. So ang nais ng puso ng Panginoon ay mamuhay tayo ng may kapayapaan at pagkakasundo. Sabi sa Colossus 1:20, at sa pamamagitan ng anak, niloob ng Diyos na ang lahat ng bagay, maging sa langit o sa lupa, ay makapagkasundo sa Kanya. Pakikipagkasundo sa pamamagitan ng pag-aalay ng anak ng Kanyang dugo sa krus. Nung namatay si Jesus sa krus, nagkaroon ng reconciliation. Diba? And yun din yung nais ng Lord. Let us reconcile with the people around us. Diba? Because yun yung opportunity. Huwag nating i-miss yung opportunity na yon. And then pangatlo, kapag nagkaroon ng reconciliation, it comes after ng magkakaroon ng changes. So, an opportunity to change. Sino dito nagde-desire na magbago? For good. Kayo, di kayo nagde-desire? Siyempre lahat, di ba? Kaya nga tayo nag-live class eh. Lord, gusto kong mabago pa. Gusto kong mag-improve pa. Lord, I want to be the best version of myself for you. Kaya tayo humakbang. Kaya tayo nag-live class. And each little step of faith will bring change. Excited ba kayo sa bagong version nyo? Sa Rito version 2.0? Sa Jexel version 2.0? Diba? So yun. So, ano yung change na yun? Talikuran natin yung dati nating pagkatao at mamuhay tayo ayon sa pamumuhay na nais ng ng Panginoon. So, as we encounter God and be restored, change is next to come. Nais ng Lord na gawin tayong brand new. Diba? Brand new every day. Ayusin yung mga nasira dahil sa mga mali nating desisyon. Nung bumalik kami sa church, sobrang kami, in pain. Sobrang hirap na hirap kami. Tapos sabi ko, ba't hinayaan? Kung mahal ako ng Lord, ba't hinayaan yung mangyari yun? Diba? And then sabi sa amin ni Pastor, you know what? Sabi niya, kung ano man yung sitwasyon natin sa buhay ngayon, most of it, bunga ng ating maling desisyon. Diba? Kasi nga, nung wala tayo sa Panginoon, nung hindi natin sinisik ang guidance ng Lord, nandun tayo sa dilim eh. We decide based on our feelings, based on our instincts. And sometimes, mostly, we decide dahil sa tao sa paligid natin. Diba? Minsan pag sinabi sa yung ganito, mas maganda ganito gawin mo, girl. Ay, mas maganda tong gawin mo. Diba? Minsan nasusunod sila. Kasi nga, tayo people pleaser. Diba? But, pag nandun na tayo sa life, natagpuan na natin ang Panginoon, hindi na tayo people pleaser. Si Lord na yung piniplease natin every day. Mahirap, pero very rewarding. And then last, is an opportunity to find provision. So, makahanap ng supply, panustos, to provide sa lahat ng aspeto ng buhay natin. It's not just material things. Saan ka ba may kulang ngayon? The Lord will supply for you. Are you in pain? The Lord will supply healing. Are you lost? The Lord will supply a path for you. Diba? So dahil sa nakaraan natin, sa mga maling desisyon, maraming nawala sa buhay natin. Amen? Maraming nawalang kabuhayan, maraming nawalang pera, maraming nawalang pamilya, maraming nawalang kaibigan. Tama? Nung masagana ka, marami kang friends. Pero nung wala kang pera, meron sila. Baka nga yung iba sa inyo, nung sagana kayo, nanlilibre kayo eh. Pero nung wala na kayo, may nanlibre ba sa inyo? May nanlibre ba sa mga nilibre nyo? Ilan sa mga yon? Diba? So, gusto kong malaman nyo na nais ng Panginoon, nais ng Lord na ibigay ang lahat ng kailangan natin. Ang sabi nga, diba, kay Lord lang natin matatagpuan ang lahat ng bagay na yun. So, yun yung apat na opportunity. Ano yung apat na opportunity na binibigay sa atin ng Lord? Una, to meet God, to be restored, to be changed,
and to find provision. Sige, sa ano kaibahan ba ng living and surviving? Sige, ano yung kaibahan ng living tsaka surviving? Sige, si Ma'am Jexel. Para sa'yo. For surviving po, ito po yung everyday na wala kang opportunity kung ano yung gusto mong gawin. You just have to do kung ano yung pinapagawa talaga sa'yo. While living, ito yung time kung saan magagawa mo talaga yung gusto mo. Tama yun. So, yung living, we live according sa kung ano yung nais ng Lord, di ba? And then yung surviving, parang kailangan mo lang tong gawin, di ba? Wala kang choice. Gawin mo man to parang napakahirap mong matanggap yun, magawa yun, di ba? So, next slide. So, parang ganun yung mundo, di ba? So, merong dalawang nais ipakita sa atin ngayon ang ating Lord, di ba? Sa mundo, sabi, sa mundo, nagbibigay lang ng kasiyahan sa hangarin ng kaluluwa mo. Diba? Kung ano lang yung gusto ng katawan mo. Gusto kong pumarty. Gusto kong mag-aura-aura dyan. Diba? Yun lang. Yun yung ino-offer ng mundo. Ano pa? Ino-offer din ng mundo yung mag-invest tayo sa mga passing pleasure. So, sa mga bagay na pampalipas oras lang. Diba? Si Vernon, nung una, pampalipas oras niya lang yung drugs eh. Diba? Pero, naging lifestyle niya. Diba? So, ano pa? Yung world ino-offer sa atin yung act according to our own will and then forgetting about God. So, kumilos tayo ayon sa sarili nating kalooban. Diba? At habang ginagawa natin yung sarili nating kalooban, ang sarap-sarap. Bakit masarap? Kasi gusto ng kaaway, nakalimutan natin ang tungkol sa Panginoon. Diba? Sasabihin sa'yo ng kaaway, dito ka na lang, masarap dito eh. Pag sa Lord, ang hirap-hirap maglingkod sa Lord. And then, ang mundo, while nag-i-indulge tayo sa gawain ng mundo, inaano niya yung reality na life after death. Diba? So, sa cell group namin ganon. Sabi niya, Ate Lo, bakit ganon? Kung kailan actually meron kaming eskwela na dapat, cell member na dapat nandito ngayon. Kung kailan, sabi niya, fully decided ako mag-life class, bakit ganun yung ginawa ng kaaway sa aming mag-asawa? Diba? Kasi nga, bakit? Gusto niya umakbang eh. Diba? And ayaw ng kaaway yun. Ayaw ng kaaway. Kayo ba? May struggle ba kayo bago mag-life class? May mga second thoughts ba? O yan, ito. Meron. Diba? Kasi yun yung gusto ng kaaway. I-mislead tayo. Diba? Ayaw niyang matuto tayo sa kung ano yung kalikasan ng Panginoon. Ang concern lang ng mundong ito ay ibigay sa iyo yung YOLO. Alam niyo yung YOLO? Ano yung YOLO? You only live once. Diba? Live life to the fullest. Pero yung living life to the fullest na sinasabi nila, ito yung sinasabi nila na dito ka sa katawan mo mag-invest. Kasi pagtapos mo dito sa lupa, wala na eh. Diba? Kaya gawin mo na yung gusto mong gawin. But, ang Lord, ano bang ino-offer ng Lord? Ate Betchay? Siyempre ang Lord, kabaliktaran. Diba? Pero this is something eternal. So, una, having constant communication with God, continually nourishing our spirit. Yun yung ino-offer sa atin ng Lord. Yung patuloy na pakikipag-isa sa Kanya at patuloy na pagpapalakas ng ating espiritu. And then, having abundance in all things. Sa mundo, abundant tayo. Pero, paano natin nakukuha yung abundance sa mundo? Sometimes sa hindi magandang paraan. But with God, sabi, buhay na ganap at kasiyasiya. Ang paggawa ng kalooban ng Diyos sa ating buhay ay palaging mabuti, kasiyasiya at perpekto. Ano pa? Paggamit ng paggawa ng kanyang kalooban sa ating buhay. Nais niyo bang gawin yung kalooban ng Lord? Ito, ginagawa niya na ngayon. Ginagawa niya na yung unang hakbang patungo sa pag-alam ng kalooban ng Panginoon. Sige,
Sabi dito sa awit 128 verses 1 to 4, "Mapalad kayong may takot sa Panginoon na namumuhay ayon sa kanyang pamamaraan. Ang inyong pinaghirapan ay magiging sapat sa inyong pangangailangan at kayo'y magiging maunlad at maligaya." Di ba? Napakaganda ng word ng Lord. Ano yung warning niya? Sabi, ang inyong pinaghirapan. Hindi sinabing hindi tayo maghihirap. Sabi nga, di ba, ang buhay ng Kristiyano, pinangako ng Panginoon, hindi lagi yang masaya. Pero anong pinangako ng Panginoon? Lagi niya tayong kasama. Kasi sa bawat paghihirap na yon, laging may pagkatuto. Sa bawat paghihirap na yon, merong nais ipahiwatig ang Lord sa iyo. Sa bawat paghihirap na yon, merong nais ipakita ang Panginoon sa mga tao sa paligid natin. Diba? And sa ating paghihirap, sabi, sapat ang ating pangangailangan. Hindi natin kailangang mag-worry. And in the near future, sa kabila ng ating paghihirap, tayo ay magiging maunlad at maligaya. Diba? Sweet success, yun yung totoong sweet success. Diba? Ang hirap ng exam. Pero dahil nag-review ka, ikaw ay maligaya. Diba? Ang hirap ng exam. Pero nangopya ka, lubos ba ang kaligayahan mo? Hindi. Diba? So, yun yun. Ang inyong asawa ay magiging katulad ng ubasan sa inyong tahanan na sagana sa bunga at ang inyong mga anak na nakapaligid sa inyong hapagkainan ay parang mga bagong tanim na olibo. Ganito niya pagpapalain ang sino mang may takot sa Panginoon. Nais niyo bang pagpalain ng Lord from this day forward? Let us grab the opportunity na binibigay sa atin ng Lord. So today, God is inviting you to choose the path that leads to eternal life. So wag natin kalimutan yung 4 na opportunity na yon. Ano nga yung opportunity na yon? Opportunity to meet God, to be restored, to change, and ano pang huli? To find provision. And you can never go wrong sa piling ng Panginoon. Amen? So let us pray. Father God, salamat